na tayo guys. Update lang tayo ngayon. Wala pa yung kasama natin. Una na tayo. Sasakyan naman sila. Washing pa tayo. Ganito yung buhay ko araw-araw. Ganito yung buhay bakery worker dito sa Australia. Yung iba naman kasi may stay in sila sa sa farm. Mayroon silang pinakang barracks doon. Kami malayo, nagre-rent pa kami ng bahay, pero lang 15 minutes drive lang wala dito sa farm. Ang maganda lang dito sa sa site namin, malayo ka. Yung Perth City rito nasa 6 to 7 hours drive pa yata. Then doon naman sa pinapalengkehan namin every week, once a week kasi kami namamalengke, at mga 1 hour mula rito biyahe namin. Kaya once a week lang kami namamalengke. Para na din, tipid na rin sa gas ng sasakyan. Pero kaya naman, kaya. Malaki pa rin yung malaki pa rin yung matitira sa'yo. Malaki pa rin yung maipapadala mo. Kahit nagre-rent kami ng bahay, ang gastusin kasi dito syempre eto sasakyan mo, kung naghuhulog ka ng sasakyan, naghuhulog ka dyan monthly, tapos syempre ipapasok mo sa insurance yan may insurance ang mga sasakyan dito yun, magbabayad ka rin nun, bukod yun sa renewal mo, bukod yung insurance mo sa sasakyan mo. Siyempre yung gas mo araw-araw, yun yung mga binabayaran dito. Tapos kung nagre-rent ka ng bahay, usually gano'n naman talaga halos karamihan, madalang yung sagot ng company yung dinidirihan. Pero yung sa ibang mga farm na kasamahan ko, sagot yung nila sagot yung bahay nila Pero dito sa pinapasukan ko, nagre-rent kami. Ang style namin para makatipid kami, tatlo kami sa isang bahay. Yun, hati-hati na lang kami. So ang bahay dito, ang binabayaran dito weekly. So weekly kang magbabayad ng bahay mo. And then syempre may internet connection ka, magbabayad ka ng internet connection kasi kailangan mo yan para connection mo sa pamilya mo, communication mo, diba? So depende na yun sa'yo kung malakas kang gumamit ng data. Pwede kang kumuha ng plan sa mga ibang, kung saan malakas yung network. Dito kasi
sa amin Telstra eh. Telstra yung malakas yung sagap dito, kaya Telstra yung gamit namin. So magbabayad ka rin doon. Ako ang ano lang, dahil matipid naman ako, nasa $25 lang yung binabayaran ko. Parang nasa, hindi ko alam kung kalimutan ko, 65 yata yun or 75. Ganun. So nakukonsume ko yun kasi hindi naman ako mga nag-games eh. Communication lang talaga sa pamilya, tapos kung yung Facebook yan, ibangan natin yan. Tapos syempre yung pagkain ko yan, weekly rin dito, weekly kami namamalengke. And then para makatipid kami, ang style namin dito, kasi kaming tatlong nagre-rent dun sa bahay, magkakasama kami, pare-parehas kami may kanya-kanyang sasakyan, may kotse kami pare-parehas. Ang style namin, carpool kami. Every Monday to Friday, carpool kami niyan. Isang kotse lang yung gamit namin. Ayan, kanya-kanyang schedule. Ngayong week, halimbawa ako ngayong week, sa susunod naman yung kasamahan ko naman, para makatipid kami. And then Saturday and Sunday sa weekend, kasi may pasok kami ng weekend eh, alternate yun eh. Pero katulad ni ngayon, Sunday ngayon 10:30, so hanggang 10 lang ako. Yan. So Saturday and Sunday kanya-kanya kami sasakyan, kasi magkakaiba kami ng oras ng outlet. Yan. Kaya nakakatipid pa rin kami, malaking tipid. Saka isa pa, dito kami nag-rent sa malapit sa my farm, medyo pabundok na to. Medyo mura dito yung rent ng bahay. Hindi katulad sa town, sa bayan, na medyo mahal. Kasi syempre, ano na yun eh, sentro na yun eh. Dito sa amin, ayun, para kang nasa papuntang province. Dito sa amin, maganda yung walang traffic. Marami ding mga sasakyan, pero hindi katulad ng hindi katulad sa city na sunod-sunod yung sasakyan. Ito masarap mag-drive. So, kahit hindi ka masyadong sanay, dito masasanay ka. Yan. Sa mga agriculture graduate dyan, mag-apply na kayo. Halos naman karamihan hiring ngayon eh. Diba't ngayon ang course natin, agriculture, lalo na pagka animal husbandry ka, may experience ka sa farm, kahit sa farm, poultry, piggery, dairy. Kung may experience ka pa sa sheep sa tupa, marami ditong tupa yan, magagamit mo yan, experience mo. Alam ko 3 years experience pwede na, pero may mga rin na tumatanggap ng fresh grad, kaka-graduate mo pa lang yan, nag-hire sila. Pero halos karamihan ngayon kailang hinahanapan ng experience eh. Kayo mga agriculture dyan, apply na kayo. Huwag nyo sayangin yung pagkakataon. Kailangan ng mga agriculture ngayon, Canada, Australia. Mabenta ngayon. Apply na kayo. Pag may 3 years experience ka na, go na. Applyan mo na. Ganun lang. Pero syempre, malayo ka sa pamilya mo eh. Pero ang maganda lang dito, kung may may plan ka na, may long term plan, madadala mo yung pamilya mo rito. Once na ma-PR ka, pwede kong madala. So pag na permanent residence ka na rito, di ba nang dalhin yung pamilya mo?
mataas talaga yung cost of living dito, pero bawing-bawi naman. Malaki pa rin yung masisip mo, malaking malaki. Yung ibang mga kilala ko rito, yung ibang makakasamahan namin, pag out ng trabaho nila, may second job pa sila eh. Kasi kailangan yun eh, kasi syempre nagbabayad ka ng bahay, weekly yung bayad mo ng bahay. Tapos kung may inuhulugan kang sasakyan, kasi dito hindi pwedeng wala kang sasakyan. Ang sasakyan dito ay necessity. Ang sasakyan dito hindi sa pagyayabang. Kailangan mo talaga ng sasakyan dito kasi pagpapasok ka ng trabaho, kailangan mo sasakyan. Dito sa area namin, walang public vehicle dito. Meron sa mga city kasi may mga buses doon, taxi, ganyan. Pwede kang makasakay. Pero pag dito sa lugar namin, sa area namin, wala, kailangan mo ng sarili. Kaya nung bago lang ako, nakikisakay lang ako sa mga kasamahan ko na medyo nauna na. Siyempre, nakakahiya na din na palagi ka na lang, di ba? Palagi ka na lang makisakay. Nung bago pa lang, alam naman nila yon na bago pa lang, wala ka pang kakayanan na makakuha ng sasakyan o makabili kasi bago pa lang. Pero pag medyo matagal ka na, kailangan mo na rin magsikap na magkaroon ng sarili. Kaya 4 months pa lang ako, kumuha na rin ako ng ano ko, kabayo ko, para mayroon ako sariling service. So ganun yung kalakaran dito. Kaya kayo mga agriculture graduate dyan, o yung mga nagtrabaho sa farm na may mga experience na, apply na kayo. Demand na demand ngayon. Hinahanap ngayon yung mga agriculture course, lalo na pag may experience ka sa ano, iba't ibang farm, dairy, poultry, piggery. Dito kasi halo eh. Pag may ano rito, pag may baka, may tupa. So kung may experience ka ng tupa, mas maganda. Kung saan yung experience mo, yun yung gamitin mo. Yan, dito na ako. Ito yung bahay namin. Bahay na nilirentahan pala namin. Ayan, 3 kami dyan. Ayan. So 15 minutes drive lang ako mula sa farm hanggang dito sa ano, bahay. Pasok ko na muna. Mamaya ko na lang lalabas, maglilinis ako. Yan. Ganun lang. Mga graduate dyan ng mga agriculture, apply na kayo. Si ano, maraming kailangan ngayon. Canada, Australia, alam ko hiring ngayon. So huwag nyo sayangin yung pagkakataon. Apply na kayo guys. Ayan. Mahirap lang, pero siyempre kapag may pangarap ka sa buhay, kahit mahirap, kakayanin mo. Ganun talaga eh, may pangarap ka eh. So yan, nandito na ako sa bahay. Kayang-kaya, ako nga kayang-kaya ko eh. Kayang-kaya nyo din yan. Walang mahirap basta may pangarap ka. O yung kabayo ko, kahit medyo bulok-bulok yan, di napapakinabangan mo pa, di ba? Ito lang. O yung aming ano, yung aming, yan, highway na kasi yan eh. Ayan, so, dito lang kami. Tahimik kami rito. Medyo malayo kami sa city. Kaya malaki tong bahay namin.
Tapos ano lang, 3 lang kami. Ayan o. Mayroon kami ditong ano, ballroom room. 3 lang kami rito, para kaming kakalog-kalog na itlog. Ayan. So, yun lang. Bye-bye. God bless. Apply na kayo.